97 insertions ang nakapangalan sa kongresista. 43 ang makikita sa probinsya ng Abra, 4 sa Batangas, 3 sa Bukidnon, 2 sa Cagayan, 3 sa Cebu, 1 sa Davao del Norte, 1 sa Isabela, 2 sa Metro Manila, 11 sa Occidental Mindoro, 13 sa Oriental Mindoro, 2 sa Pangasinan, 5 sa Romblon at 2 sa Sarangani Province. Sa kabuuan, aabot ang total insertions niko sa labas ng Bicol Region sa 13.8 billion pesos. Mas nakakapagtaka naman kung ang isang congressman na hindi tiga roon dun sa distrito na yon ang magre-request para lagyan yung distrito na yon. Yun, red flag. Yo, what's up sa inyo mga bossing? This is Boss Liway. Ayan, panibagong fake news na naman tayo mga bossing ko. Bali, ang topic natin ngayon ay tungkol sa insertion ni Zaldico. Pero bago ang lahat mga bossing, kung di pa kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, ayan lang mga bossing, subscribe nyo lang, click nyo lang yung subscribe button dyan sa kanan side. So, simulan na natin ang panonood ng video. Inilabas na ang listahan ng umano'y halos 100 budget insertions ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Hinimay ng Bilyonaryo News Channel ang mga proyektong pinaglaanan nito. Yan ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. 2 buwan na ang nakalipas mula nang isiwalat ni Navotas City Congressman Toby Tiangco sa isang Senate hearing ang mga umano'y 2025 budget insertions ni dating ako Bicol Representative Zaldico. Nakakuha ang Bilyonaryo News Channel ng kopya ng buong listahan. 97 insertions ang nakapangalan sa kongresista. 43 ang makikita sa probinsya ng Abra, 4 sa Batangas, 3 sa Bukidnon, 2 sa Cagayan, 3 sa Cebu, 1 sa Davao del Norte, 1 sa Isabela, 2 sa Metro Manila, 11 sa Occidental Mindoro, 13 sa Oriental Mindoro, 2 sa Pangasinan, 5 sa Romblon at 2 sa Sarangani Province. Sa kabuuan, aabot ang total insertions niko sa labas ng Bicol Region sa 13.8 billion pesos. Mas nakakapagtaka naman kung ang isang congressman na hindi tiga roon dun sa distrito na yon ang magre-request para lagyan yung distrito na yon. Yun, red flag kaagad yun, di ba? Marami sa mga proyektong nasa listahan ay nailagay sa for later release o di kaya for bidding pa lamang. Ibig sabihin, wala pang kontraktor na nakakakuha ng marami sa mga nasabing proyekto. Pero sa patuloy naming pagsisiyasat, nakakuha ang aming team ng dokumento mula sa isang source sa DPWH ng kopya ng 4 na bidded out projects sa mga insertion niko. Matatagpuan ng mga proyekto sa unang distrito ng Batangas. 3 kontrata ang matatagpuan sa Paliko, Balayan, Batangas Road na nagkakahalaga ng 343.3 million pesos. At isang road project muli sa Tagaytay, Nasugbu Road na nagkakahalaga ng 86 million pesos. Ayon sa 2025 GAA, preventive maintenance on secondary roads ang lahat ng ito. Ayon sa source, napanalunan ng 2 kontraktor ang 4 na kontrata. 2 ang napunta sa GCI Construction and Development Corporation. 2 naman ang napanalunan ng Bicol Gold Rock Construction Corporation. Una nang iniulat ng Bilyonaryo News Channel na magkapatid ang may-ari ng 2 kumpanya. Pagmamay-ari ni Gigi Ibasco ang GCI, samantalang kay Steve Ibasco naman ang Bicol Gold Rock, parehong based sa Camarines Sur. Halos lahat ng proyekto ng mga kumpanyang ito, kung hindi sa Bicol Region, ay sa 1st District ng Batangas matatagpuan. Ang contractor na nabanggit nyo ay isa sa mga top contractors sa mga roads at asphalt overlay sa aking distrito at iniimbestigahan ko paano siya nakakuha ng napakalaking pondo para sa aking distrito. Siya ay contractor ng mga proyekto na ipinasok ng mga taga-regional office ng DPWH. Sa isa pang dokumento nakuha ng Bilyonaryo News Channel, nakita namin ang 3 contractors sa isa sa mga inserted projects. Bukod sa GCI, kasama sa mga nagbid ang Top Tech Trading and Construction. Ang owners nito na sina El Rey Noche at Marciana Noche, matatanda ang isinama ni Congressman Liviste sa kanyang reklamo bilang mga nagtangkang manuhol sa kanya sa pamamagitan ni former Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo. Ikatlo sa bidders ang St. Matthew General Contractors and Development Corporation na pagmamayari naman ng mag-asawang Diskaya. Una nang sinabi ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na luto na ang lahat ng bidding sa kanyang mga nasasakupan noong nasa pwesto pa siya, kasama rito ang Batangas. Kahit daw kasilusing bidders, parte na sa hatian bago pa man magsimula ang formal and official bidding process.
Tumutulong po yung mga distrito at saka region na talagang tulungan na manalo. Yung pong... So Yusek, sa tingin po ninyo, anong porsyento ng mga bid ang rigged or luto na? Anong porsyento yung talagang totoong bidding talaga? O do we assume na lahat ng bidding na nangyayari ay luto na, lutong-luto na? Sa pananaw ko po, almost 100% kasi wala po talagang napipilitan po ang ating mga district engineer, ang ating mga regional director. Pagka po kasi may nagbaba ng pondo at hindi napunta sa kanila, kutakot-takot na pong panggigipit ang gagawin nito, kamukha po ng ating mga representative. Pagka po hindi napunta doon sa mga gusto nila, nagagalit po. May 3 pang kumpanyang nakapangalan sa ibang kaanak na mga Ibasco na kung susumahin, nakakobra ng 40 billion pesos worth of DPWH projects sa buong Bicol Region mula 2016. Ilang ulit naming sinubukang kunin ng panig ng mga Ibasco pero hindi pa sila sumasagot sa aming mga mensahe. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. So yun na nga mga bossing, di ba? Ang reaction lang natin dito, di ba? Grabe naman yung ginawa ni Saldico. Pati hindi niya distrito or hindi niya nasakop na mga constituent, binibigyan ng pondo. Maling-mali nga yung sabi nga ni Toby Chanko, di ba? Yun ay red flag sa budget. So, kung nagustuhan niyo yung mga video ang mga bossing yan, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa ating YouTube channel niya mga boss, yan, subscribe lang kayo mga bossing. So, yun lang mga bossing and peace yo.